Ang kasal ay isang misteryo dahil ito ay galing sa plano at sa puso ng Diyos ng pag-ibig at nais niyang makipagkaisa sa atin magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May ilang pariseyong lumapit sa kanya na humanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga pariseyo, kung gayon bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya ito palayasin? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa maliban kung ang asawa niya'y nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa na mangalunya at siya'y mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa, at ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Iba na may dahil sa kagagawan ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito ng may kakayahang tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay marriage. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Happy Feast Day po ni San Roque sa lahat ng mga parokya, mga communities na ang patron ay si San Roque o si Apo San Roque. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito, narinig po natin yung gospel tungkol sa divorce. Pero bago natin pag-usapan yung divorce, pag-usapan muna natin yung marriage. Kasi walang divorce kung walang marriage, no? Kaya nga bakit ang simbahan ay against sa divorce dahil sa gospel na narinig natin ngayon. Because marriage is part of the plan of God. Because God is the author of marriage. Kung hindi natin naunawaan kung ano yung sakramento ng kasal, ay talagang ating ipagtutulakan, ipagpipilitan yung divorce law or divorce bill. Pero kung malinaw at naunawaan talaga natin kung ano ba ang kahulugan ng marriage, then baka kayo pa mismo ang tumutol dito sa divorce law or sa bill na ito. Kaya nga tayo na lang ang bansa sa mundo na
walang divorce law. Kasama ang Vatican City, lahat sa buong mundo ay nagdeklara na ng batas tungkol sa diborsyo. Pero naging mabuti ba ang bunga nito? Ang dulot nito? Hindi. Marami nagsasabi na yung mga naka-second marriage, hindi rin naman successful sa kanilang second marriage. At doon sa third marriage, mas lalong hindi successful based sa survey. Habang paulit-ulit at dumadami ang nakakarelasyon, ay hindi rin naman nagiging successful ang kanilang relasyon. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin yung kahalagahan ng kasal. At itinuturo ng ating pananampalataya na ang Diyos ang siyang may akda. Siya ang may plano sa kasal. Dahil sa pasimula pa lang sa aklat ng Genesis, sinabi na ng Diyos na it is not good for man to be alone. Pero ang sinasabi rito, for Adam to be alone, ay hindi dahil kailangan niya mag-asawa, kundi sinasabi rito na hindi mabuti sa tao ang walang Diyos. Kaya nga, dito sa aklat ng Genesis, makikita na natin yung plano ng Diyos. At yung plano ng Diyos ng pakikipagkaisa sa sangkatauhan through Adam, which means humanity, ay naiisa larawan sa first marriage that happened in the garden. At yan ay yung kasalan sa pagitan ni Adan at ni Eva. Alam niyo yung ating Bible, nag-uumpisa at nagtatapos sa isang kasalan. At meron tinatawag na earthly marriage. Yan yung kasalan ni Adan at Eva. Yan yung kasal na meron tayo ngayon, yung sakramento ng kasal, na kung saan ay ang babae at ang lalaki ay sumusumpa sa harap ng altar at sinasabing ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Dahil ang Diyos ang may akda ng kasal. Ito yung kasal sa mundong ito yung earthly marriage na mayroong katapusan. Kailan nagtatapos ang sakramento ng kasal? Sa kamatayan. Kaya nga kapag namatay na ang isang lalaki, ang isang babae, nawawalan na ng bisa ang kanilang kasal. Kaya pwede na ulit mag-asawa kapag ang partner ay namatay na. Pero, yung iba na may masamang layunin, gustong hiwalayan ang asawa, pero dahil valid yung kasal, gumagawa ng krimen para lamang mabigyan ng justification na wala ng bisa yung kasal. But of course, that is a crime. Kaya nga, mga kapatid, minsan nangyayari to. Yung earthly marriage na nagtatapos sa kamatayan, mahalagang maunawaan natin yan dahil mayroong tinatawag na heavenly marriage. At yan yung sinasabi sa Book of Revelation. Sa Book of Revelation, sinasabing there will be a heavenly banquet, heavenly marriage. At itong kasal na ito ay sa pagitan ng kordero. The lamb and the church. Sino yung lamb? Sino yung kordero? Si Kristo. At makikita natin yung plano ng Diyos. It's not good for Adam to be alone. And there will be a wedding feast in heaven na kung saan ang sangkatauhan, the church, ay ikakasal sa kordero, sa Diyos. Kaya nga in between sa Biblia, makikita natin it's a love story. Love story sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan kung paanong ang Diyos sa tindi na kanyang pagmamahal ay tinubos niya ang kanyang bayan, tayo ang simbahan, para ibalik sa Kanya. At yung sakramento ng kasal dito sa lupa, sa mundo, yung earthly marriage, ay sumasalamin. Kaya nga ito'y sakramento, sacred sign, tanda na kung saan sa pamamagitan ng pag-aasawa, ng mag-asawa, yung buhay at pagmamahalan ng mag-asawa, ay nakikita natin yung ating future, yung ating pakikipag-isa sa Diyos. Mga kapatid, kaya sana protektahan natin ang kabanalan ng kasal. Dahil yung kasal dito sa lupa ay kinakailangan sumasalamin sa kasal sa langit. Sa langit walang divorce, walang hiwalayan. Dahil kapag tayo nakapagkaisa sa Diyos, yan ay pang magpakailanman. Kaya nga sinusumpaan ng lalaki at babae sa
sakramento ng kasal, till death do us part. Sa kabila ng lahat, sila'y magsasama. Sa kabila ng lahat, sila'y magtitiis, sila'y magsasama hanggang wakas. Sapagkat ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto niya tayong mahalin hanggang wakas. Kaya nga kung kayo papasok sa sakramento ng kasal, kung ikay magmamahal, when you start loving, you have to love until the end. Hindi pwedeng pagsawa ka na, pagpagod ka na, pag nasasaktan ka na, suko na, tama na, hindi na magmamahal. Love until the end. Kasi ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sana, sa lahat ng mga may asawa, sa lahat ng mga kasal sa simbahan, patunayan ninyo ang inyong pagmamahal, sapagkat ang inyong kasal ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga ng katapatan, napakahalaga ng pagmamahalan hanggang wakas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong pagmamahal. Kaming lahat ay umaasang makararating sa buhay na walang hanggan kung saan kaming lahat ay ikakasal sa iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.